Hi Leo! Welcome sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So, gagawin natin ang inyong monthly reading sa buwan ng November 2023, Leo. And sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat po sa pagtangkilik na inyong mga monthly readings. Alright, so for some of you, familiar na kayo sa ating format. So sa unang bahagi, gagawin natin ang inyong general life reading. At sa ikalawang bahagi naman ng inyong love spread reading. Alright, Leo? So, isa-shuffle lang muna natin ulit yung mga cards in front of the camera. And I see you in few seconds, Leo. Alright? Hi Leo! So welcome again. Gawin na natin ang inyong general life snapshot reading. So i-open lang natin yung mga cards at ika-clarify natin sila kung kinakailangan. Alright? So Leo, sa position number 1 mo, meron kang 6 of Swords. Sa position number 2 naman, meron kang Major Arcana Judgment card. Position number 3, meron kang 9 of Pentacles. Sa position 4, Leo, meron tayong 3 of Pentacles. Okay? And then, sa 5th, meron tayong 2 of Swords. Sa ika-6 na position, meron ka namang Ace of Pentacles. Okay? And then, at the center, meron tayong the Hermit Major Arcana. Okay, Leo. So far, meron tayong cycle dito. Alright? Meron ka kasing Ace of Pentacles and 3 of Pentacles. Okay? So, i-clarify natin muna. Mag-umpisa tayo sa position number 1, Leo. So, sa release card mo, meron kang 6 of Swords. 6 of Swords. Okay? Sa release card mo to, Leo. So, ibig sabihin may mga bagay ka na currently pinapakawalan or nile-let go. Kasi, obviously, ang 6 of Swords is a card of parang pag-move on, no? To better times. Paghihilom, paghihil. Okay? Ayaw mo na magstay pa doon sa mga situations and connections na hindi nakakabuti sa'yo. Okay? Yan yung position 1 mo. Perfect siya sa release card. Maaaring gawin mo to sa November 2023. Maaari din currently ginagawa mo na or about to happen. Okay? Ngayon, i-clarify natin specifically itong 6 of Swords sa release position mo, no? Okay? Clarify po natin para sa ating Leo ang 6 of Swords. Okay, sa 6 of Swords, Leo, kinlarify ng 3 of Swords. So, mga heartbreaks, disappointment, and losses ka, no? Lately na masyadong masakit sa'yo. So, I feel like pinakawalan mo na yung mga situation and connections na yan. Okay? Kasi nakita mong there's no way pa para magstay. Okay? So, ang choice mo ngayon, you are left with no other choice but mag-move on. So, nire-release mo na tong mga excess baggages, pains, and losses na to, no? Hindi lang to sa love life, maaaring sa ibang area pa ng buhay mo na kailangan ng paghihilom. Okay? You're moving on to better times. Okay? Yan ang una mong baraha. Napaka-strong. Okay. Ngayon naman, sa position number 2, may Judgment card ka, Major Arcana. Ito yung kailangan mong ipagpatuloy. I felt like connected to sa first card mo, no? Sa 6 of Swords. And sa 3 of Swords, no? So, pag nakita mo kasi ang Swords, it's all about dun sa mga iniisip natin, no? May puso rin to, yes. At the same time, masakit tanggapin. No, na nangyari. Minsan hindi tayo makapaniwala na nangyari, pero wala tayong choice kundi tanggapin. So, malamang nandun ka na rin sa acceptance stage, no? Kaya lumabas tong Judgment cards. Sa position number 2, yung kailangan mong ipagpatuloy. I felt like, Leo, you have better judgment sa mga bagay sa buhay mo ngayon na nangyayari or nagtapos na. So, yun ang sinasabi dito. You have better judgment. At wag kang magdududa sa mga decision-making skills mo, no? I felt like, you know, may law of karma kasi ang Judgment card. What goes around, comes around, diba? So,
ayan yun. Yung mga, nire-review mo yung mga nangyari ng mga nakaraang mga buwan, araw, mga pangyayari, or mga ganap, no? Sa buhay mo. Okay, sa kahit anong larangan to ng buhay mo. At nagbigay ka na ng hatol. Nagbigay ka ng verdict, finally ng conclusion. At may kinalaman yun sa mga tao na nag-backstab sa'yo, mga situations na ang hirap tanggapin kasi feeling mo na parang na na blind side ka ng mga situation, no? Hindi mo nakita na mangyayari yun. You didn't see it coming. Parang ganun ang peg. So, ang judgment card, pag lumabas yan sa kailangan mong ipagpatuloy, be more discerning, no? Pag nilay-nilayan yung mga nangyari, ano yung mga lessons na dapat mong matutunan, ano yung mga dapat improve, ano yung mga dapat na hindi maulit. Yun ang kailangan mong ipagpatuloy gawin sa November 2023. Okay? Ngayon, i-clarify natin itong major arcana na to. Okay? Itong judgment card na to para sa'yo, Leo. Okay, let's see. Ano po itong judgment card sa position number 2 para sa ating Leo? Okay? So, Leo, yung judgment card C, nandyan ang 6 of Swords. Moving on card yan, ha? Okay? Ayaw mo na ng stress. Ayaw mo nang pinag-iisip ka. Tapos yung mga iniisip mo napaka-toxic, napakasakit. Yung mga dinanas mo parang nandun lagi sa memory mo, no? Yung 3 of Swords na yan. Disappointments, losses, heartbreak, betrayal. Okay? So, nakikita ko na mag-move on ka. Why? Kasi yung judgment card mo, yung kailangan mong ipagpatuloy, go. Okay, yung 6 of Swords. Mag-move on tayo to better beginnings, to better times. Hinahanap mo yung bagay na makakapagpasaya sa'yo. Nagbigay ka ng hatol, nagbigay ng conditions, ng mga parameters, in-evaluate mo yung mga situation, ito ang gusto kong mangyari, gusto ko fair treatment, in-evaluate mo yung good and bad side ng mga sitwasyon at ng mga tao, and yun, dito ka manggagaling, hinahanap mo yung makakapagpasaya sa'yo, you're in quest for something na magiging emotionally fulfilled ka. Okay? Now, sa third position mo, ang manifestation mo, may 9 of Pentacles ka. So, ang sinasabi dito, ang manifestation mo for November 2023, you are better off alone for now. Okay, i-enjoy mo yung sarili mo, i-pamper mo yung sarili mo kasi I think that it's about time na alagaan mo yung physical health mo, yung material, growth mo, yung physical growth and spiritual growth. But ito, nagpa-pertain pa rin sa more on like physical and material, no, abundance, no, i-attract mo more money, more career, doon ka mag-focus, yun yung minamanifest mo, or dapat mong i-manifest or i-attract para sa November 2023. And be happy and contented muna na single ka at mag-focus ka sa mga goals mo muna and aspirations and dreams, lalo na pagdating sa aspect ng finances and career mo na makakapag-bring in sa'yo ng abundance. Okay? Ngayon, i-clarify natin tong manifestation card mo. Paki-clarify po yung 9 of Pentacles para sa ating Leo. Clarify po yung 9 of Pentacles para sa ating Leo. So, yung 9 of Pentacles mo may 10 of Wands. Okay, interesting, no? Alright. Ang sinasabi dito, guys, contrary tong energy na to. May pagtatapos na ng paghihirap. Okay? Kung may minamanifest ka, no? Minamanifest mo yung ending ng struggle mo, ng mga kakulangan mo sa ibang aspect ng buhay mo, yung mga ninanais ng puso mo, ng saloobin mo, yung mga dreams mo, kumbaga yung mga ambitions mo, no? Naging mahirap, naging tough yung quest, naging challenging as well, masyado nang mabigat, pero matatapos na yun. Matatapos na yun kasi nasa 10 na. Ngayong November 2023, may timeline yan. So, yung reading na ito maaaring mag-resonate from today's month and into the next 3 months. So, November, December, January. So, close ka na sa pagtatapos, malapit ka na sa pagtatapos ng cycle ng mga bagay na ang bigat-bigat dalhin. Okay? And eventually, sinasabi yung opposing energy na yan, you will come out of that at mas magiging mas stable and secure ka for November 2023. Like I said, mag-focus ka muna sa sarili mo. Yung mga pagkukulang na kailangan mong punan para sa sarili mo, doon ka muna mag-focus dito. Okay? Finally, yung mga burden na yan, kailangan mo munang sigurong bitawan at ito muna ang i-prioritize mo, self-care. Okay?
Now, okay? Now, sa fourth card mo, position number 4, meron kang 3 of Pentacles. So, something to do sa external energies mo, no? Kailangan mo makipag-collaborate, mag-work. It's all about hard work, no? Kasi kung makikita mo to, tinatrabaho niya yung 3 Pentacles. So, it's about kung sa career, finances, work mo, job, mag-focus ka sa security mo muna and sa money. Kasi ito yung sinasabi dito, yung 9 of Pentacles mo, maaaring makuha mo yan, no? Maaaring mag-improve yung financial situation mo. Okay, mas secured ka, mas stable ka. Kasi ang sinasabing external energies dito, baka maging busy ka sa November 2023 dahil may mga bagay na mas kailangan ng attention mo. Okay, maaaring ito sa work-related, career, or business, or side hustle. Okay, ngayon i-clarify natin, yun na magiging external energy mo for November 2023. So, change your focus muna. Okay? Ito naman, doesn't have to be love life lang, no? Pwedeng struggle din to in general sa buhay mo about money. Okay? Yung financial security mo, nagwo-worry ka rin. Okay? But you're moving on to better times ang sinasabi kasi, ayan, matatapos na yung paghihirap na yun eh. Okay? May papasok na sabihin natin, mga opportunities sa'yo, no? Hard work, okay? Job, okay? Yun ang mga nakikita ko dito. New connections na maaaring makapagbigay sa'yo ng mga opportunities. Ngayon, pakiclarify po yung 3 of Pentacles para sa ating Leo. 3 of Pentacles, so, yes, Justice card. Libra energy. Okay, so, ang sinasabi dito finally, okay, magkakaroon ng balance sa buhay mo, no, na kailangan ng na may pagkukulang. Okay, this time marere-rewardan na yung mga paghihirap mo, yung hard work mo, yung mga struggle mo. Kung matagal tayong medyo nahirapan sa mga sitwasyon, no, or may kakulangan sa mga bagay na kailangan natin sa material realm, kasi Pentacles to, money, career man yan, I think mapupunan, no, marere-rewardan ka. Marere-rewardan ka ng trabaho, may increase sa promotion mo, or something reward na na tangible kasi. So, new job, change of career, new perspective, mag-upskill ka, something na maybe has something to do sa hobby mo, naging interest mo lang before, tapos ngayon, mag-bring in ng income sa'yo. Okay? Maaari ring nakikipag-collaborate or work together ka sa ibang tao, and it could bring parang money and somehow, no, para mag-snowball yung money and career mo. May mga tao na tutulong sa'yo, okay? So, marere-rewardan ka. Yun ang nakikita kong external energies para sa'yo, Leo, sa November 2023. Okay? Ngayon naman, sa 5th position mo, meron tayong 2 of Swords, no? Yung kailangan mong ibigay sa sarili mo, sa ibang tao, sa community, kay God, or sa universe, whatever, ano pa yung religious belief mo, it doesn't matter, no? So, 2 of Swords, sa position number 5. So, may mga bagay na kailangan mo munang pag-isipan bago gawa ng desisyon. Okay, wag padalos-dalos. Okay, be careful lang. Medyo may energy ng indecisiveness lately or yung non-action, no? Okay, let's see. Ano tong 2 of Swords? Okay, King of Pentacles. So, you're undecided, no? Tong si King of Pentacles, no? Okay, so yung King of Pentacles kasi, guys, is a sign na parang, you're self-sufficient. Lahat ng mga material things meron ka, wala kang pagkukulang, no? Napaka-stable and secure. Ang kailangan mo ibigay lately is be cautious, no, sa mga possessions mo lately, no. Kung kailangan na medyo protektahan natin yung mga pinag-ipunan natin or yung mga naipundar na natin sa buhay at mga pinaghirapan, okay? May choice dito na pwede kang gumawa ng desisyon, pero ang ina-advise sa'yo, huwag ka munang gumawa ng mga desisyon na may kinalaman sa pera, sa career mo, or sa financial situation mo, or mga investment man yan, or mga big purchases, no? Huwag ka munang gumawa ng decision for November 2023. Pag-isipan mo munang mabuti, no? Hindi to yung parang biglaan lang na feel mo lang sa gut feeling mo, tapos mag-i-spend ka ng ganong kalaking halaga. Ganon yung nararamdaman ko, no? So, be more, doubtful muna and skeptical pagdating sa mga pera, no? At mga pag-aari mo, okay?
Kung kailangan mo munang proteksyonan, gawin mo muna for November 2023. Hindi to yung period na para mag-splurge or mag-spend too much. Okay? Hindi ko rin sinasabing mag-ipon, magtipid kayo. Pero alam nyo yon, ang pagkaingatan lang yung mga bagay na kailangan ng desisyon pagdating sa mga pananalapi. Okay? At mga galaw sa mga material na bagay, no? Like kotse, bahay man yan, mortgage loan, bank loans, mga ganong sitwasyon. Okay? So, mag-iingat tayo doon. Wag mo nang padalos-dalos. Okay? Ngayon naman, sa 6th position mo, meron kang Ace of Pentacles. Which is maganda. New beginnings, new opportunities, sabi ko sa inyo. You cannot make this up, guys. Kasi yung position number 3 mo, yung manifestation, di ba like I said, matatapos yung paghihirap mo. Eventually, mararamdaman mo na yung relax na buhay, no? Mas gagaan ng buhay mo. Pag nagtapos na tong struggle na to, why? Kasi nga may papasok na opportunity. Ace of Pentacles yan. Bagong trabaho, bagong career, change of job, change of perspective, maybe change of business, new business, no? Or something na basta magbe-bring in ng beginning para mas umalwan yung buhay mo, no? Yung mas mag-entertain ng maraming flow ng mga graces and blessings. Yun yung new beginnings mo. Ang ganda kasi you cannot make it up dahil meron kang 3 of Pentacles tas may Justice card din, di ba? Sabi ko sa inyo. Has something to do sa parang kailangan mo magtrabaho, makipag-collaborate, mare-rewardan ka doon. At nandyan na ang Ace of Pentacles kumakatok sa pinto. At nasa new beginning siya, position number 5. Okay? So, i-clarify natin tong Ace of Pentacles para sa Leo. Hindi tayo kumukuha ng mga lumilipad na baraha, pero sabihin natin dito ay Page of Wands. Okay? Kasi kailangan natin na yung honor yung card, traditional way, to keep the practice sacred. So, kaya kinukuha ko, no? At nile-layout ko respectfully yung mga baraha. Okay, paki-clarify po ang Ace of Pentacles para sa ating Leo sa position number 6. Ang Ace of Pentacles kinlarify ng strength. See? Okay. In alignment sa manifestation ng new beginning. You cannot make it up. Di ba sabi ko may magtatapos, tapos once nagtapos yun, saka mag-i-improve yung situation mo. Okay? Makikita mo yung sarili mo sa state na materially blessed ka, finally. Okay? For some reason, magkakaroon ng shift, no? Sa physical realm mo, no? Itong opportunity na to, sinasabi ko sa inyo, yung new beginning na yan, naging mahirap. Tinest yung patience mo, itetest yung endurance mo, kung hanggang saan yung pasensya mo, yung kaya mo, lahat ng energy mo, maaaring madrain. Pero, pag napagtagumpayan mo yan, hindi ka sumuko, kasi strength card yan, no? China-challenge ka talaga ng mga circumstances at ng mga sitwasyon. Kasi kung nakita mo to, Beauty and the Beast card, tinitame niya yung lion, finally na-tame niya, oh. Close na sila ng lion, diba? Parang naging pet na niya yung lion. So, ganun yung energy na pinagdaanan mo, no? Napakatindi, no? Tines yung strength mo, yung inner strength mo, yung spirit mo to the core bago dumating yung new beginning na so deserve mo. Okay? Leo? So, whatever it is, makaka-resonate kayo if you know exactly kung anong sitwasyon yung sinasabi ko dito. Okay? Now, sa center card, meron kang Hermit card. Major arcana pa ang lessons learned mo, no? So, nag-withdraw ba tayo? Or mag-withdraw tayo para aralin ng mga bagay? Kasi it's a wise person, no? Ermitanyo. Okay, hindi mo kailangan ng opinion or ng advice actually na ibang tao, no? Para malaman lang kung ano yung mga lessons na dapat mong matutunan. Ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, wise person to, matured person. Ikaw to, Pisces, okay? So, ano yung natutunan ng Hermit dito? Which is si Pisces. Para sa November 2023. King of Swords. So, okay. Nag-withdraw ka from the world sa mga connection, sa mga situation. Para mag-aral, no? Magnilay-nilay, mag-contemplate, mag-meditate ng mga situations and connections mo. Kasi, I think, ang lesson learned dito is that we need to use yung isip natin. Maging logical tayo sa ating approach sa buhay this time. Okay? Huwag tayong masyado doon sa mga emotions natin. 3 of Swords, diba? Kasi it can let you down eh. No? It could break you into pieces. Ngayon, mag-emerge ka dyan
i-gather mo yung sarili mo, you will pick yourself up from where you left off. Kung saan ka huminto, ipagpapatuloy mo yon. Okay, pero ngayon, mas dapat attune ka sa utak mo more than your heart, no? And your desires, okay? Or dapat pantay sila. Hindi dapat naiiwan si logic pag gumagawa tayo ng diskarte sa buhay, okay? So, sana nag-resonate kayo sa reading na to, Leo. At, isa-shuffle lang naman uli natin yung mga cards in front of the camera at gagawin na natin ang inyong love reading, Leo. See you in few seconds. Hi again, Leo. So, gawin na natin ang inyong love reading for November 2023. At titingnan natin yung mga cards nyo muna and then i-clarify natin yung mga cards para makuha natin yung buong narrative ng inyong love reading for whoever will resonate on this para sa buwan ng November 2023. Okay? So, sa position number 1 or yung first card mo, Leo, meron tayong Major Arcana, the Empress card. Okay? Second card mo, Leo, meron ka namang Six of Pentacles. Wow. Yung first two cards medyo gusto ko siya. Pero let's see, no? Kasi may clarifier tayo. And then, meron kang Two of Pentacles. At meron kang Ten of Cups. Leo. Ganda. And then, meron tayong Two of Cups. Wow. Okay. So, ika-clarify natin para makuha natin yung exact narrative. Okay? For whoever will resonate dito sa love reading na to. Okay? For some reason, sabi, feeling ko, ng gut feeling ko, i-shuffle ko pa raw. Okay. Alright. Okay, clarify na natin. Ang Empress mo kinlarify ng Nine of Cups. Nice. Okay. Ang Six of Pentacles, kinlarify uli ng Ace of Pentacles. So, itong card na ito lumabas sa New Beginnings yung kanina sa first reading. So, maaaring ang New Beginning mo connected sa yung love reading. Okay? And then, ang Two of Pentacles, meron tayong the Emperor, Major Arcana. Okay? So, may dalawa ka ng Major Arcana dito. Pero sa main card mo, yung Empress. Sa clarifier, meron kang Emperor. Empress and Emperor. You cannot make that up. Okay? Ang Ten of Cups mo ay may Three of Cups clarifier. Interesting. Ang Two of Cups mo naman ay kinlarify ng lumalabas lagi itong Seven of Wands sa ibang zodiac sign reading din. So, Seven of Wands. Okay. We see? Ano naghihintay sa'yo, Leo? Okay, so may connection ka, no? Na parang fulfillment of wishes ang tingin mo, no? Na masyadong gustong-gusto natin na mag-grow. Nine of Cups and the Empress. Okay? So, maaaring nagmamanifest tayo ng bagong simula, ng success sa isang relationship, no? At yung something na gustong-gusto ng puso mo, yung taong to, yung connection na to na iniisip mo ngayon, ito yung sobrang gusto mo sanang mag-take off, no? Na magkaroon ng commitment, mag-grow into something long-term, mga ganyan. Okay? Parang wish fulfillment mo, no? Ngayon, ang nakikita ko naman, there's parang may new beginning, no? Parang a slight of parang offer of commitment or para siyang something na equal exchange ng time and energy and effort. Okay? There will be a start. Pero yung start na to, no, I will never say pa dito, maaga pa to, maybe it's a new connection or an existing connection ngayon. You could probably dating, in a talking stage. Basta you will feel that yung energy, no, yung energy exchange nyo is equal and mutual. Okay? When I say that, it's something physical, no, yung amount ng time and effort saka interest, it's mutual between the two of you. Okay? Alright, ngayon sa third card, meron tayong Emperor dito and Two of Pentacles. So, I do see na, alam mo kasi ang Emperor is someone na, alam mo yung organized, no? Nagtatayo ng empire niya. Stable, secure, matured, no? Maraming kayang ibigay ang Emperor kasi Emperor siya, you know, leader, born leader, nag-i-initiate, nag-charge, no? Hindi mo kailangan sabihan to. Okay? It could be you, it could be them, okay? Yung person na to, it's a court card anyway.
And then, tong Emperor na to, it could be you or it could be them, na probably, alam mo yon, may hawak kasi siyang dalawang pentacles, no? Pero baka kasi bini-weigh niya yung pros and cons bago tayo magkaroon ng commitment sa isang tao or about sa connection or about sa sitwasyon, okay? Itong Emperor na to, hindi siya madali, hindi siya easy catch, hindi siya easy to give in, kumbaga, no? Nagde-decision pa siya, okay? So, it could also be na may gina-juggle siya, no? Ikaw at ang external influences. Hindi naman ibig sabihin third party situation, no? Kasi I will never say it's third party. We will see later, no? Pag nag-progress tayo sa reading. It's more like busy sa ibang bagay or ang focus is hindi lang sa connection na to. Ganyan na lang yung sabihin natin dito, no? Parang busy rin to mag-build ng something para sa sarili niya. Okay? Yun yung nararamdaman kong energy dito. Kasi ang Two of Pentacles, lumabas yung Ace of Pentacles and Six of Pentacles, no? Like I said, no? May focus sa'yo, but at the same time, hindi lang yun ang focus niya. Okay? Now, it could be busy talaga to sa career, sa pag-pursue ng mga dreams and ambitions niya. It could be them. Ngayon, I do see, no, may dalawang way to read this card, no? Ten of Cups and Three of Cups. There will be a celebration kasi this person could potentially be your soulmate and someone you will want to marry. Okay? Kasi nandyan ang Nine of Cups and then nandyan ang Ten of Cups, nandyan ang Empress. Okay? It could also be iniisip pa nila whether ibibigay ba nila yung commitment sa'yo that you deserve kasi yan ang Emperor, okay? Na everything is in order, okay? Na finally ba, it's in black and white na ba? Finally ba, will it be formal? So, iniisip pa nila, pwedeng ganun din. Okay, but the thing is that, okay, maaari na, pag pumasok tong Ace of Pentacles na to, maaaring mag-offer to ng commitment sa'yo, no? Kasi ang Ten of Cups sa traditional tarot is a marriage card to me, no? May family dun eh. Tapos may dog, may house, okay? And it's a celebration, wedding celebration. That's one way to read this positively, okay? The other way to read this is that maaari na itong person na to is hesitant, no? Because baka they're still involved in a third party situation, marriage situation or a commitment, okay? Alright, that's another way to read this. Ten of Cups and Three of Cups, okay? Three of Cups kasi and 10 eh. Okay? Family card and then sometimes it's a third party situation. Okay? In the traditional tarot. That's one way to read this. So, it could be going for you or against you. Okay? This person. But then, no, meron kang Two of Cups dito and may resistance. So, it makes sense. Kaya ko binasa in two-way yan. Itong third and fourth mo, no? Just be careful kasi it could be ikaw or siya na magkakaroon ng resistance to come together with them. No, sabihin natin the love is there, it's mutual. Kasi nandiyan ang Ace of Pentacles mo at Six of Pentacles. And this is all you ever wanted. Pero the problem is, like I said, no, etong si Emperor nagja-juggle eh. Kaya niya ibigay sa'yo pero nag-hesitate siya. Parang may gina-juggle siyang ikaw at ibang tao or ibang situations or busy lang, sabi ko nga, abala sa ibang bagay, no? But then may 10 and 3 of Cups. Kasi sinasabi ko, it could be you na baka mag-offer nga sila ng marriage, no? Sa'yo or long-term commitment, but at the same time, pwede rin tong to go against you, against the connection kasi pwedeng married sila, okay? Or in another relationship. So that's why may resistance dito. Maaaring mag-hesitate ka papasukin sa puso mo tong tao na to. It could be you or it could be them, no? So, i-reverse yung situation. Okay, kasi makikita mo to, nasa door siya, diba? Tapos nire-resist niya yung anim na wands ng isa niyang wands. So, parang hindi sila welcome, hindi mo ina-entertain. O maaari din marami kang suitors, pero hindi mo sila wini-welcome kasi hinahanap mo yung itong person na to na makakapagbigay sa'yo ng mutual love, no? Or interested ka sa isang tao. That's one way to read this. O maaaring may resistance ka
sa tao na to because nung circumstances na sinabi ko nga kanina. So, I hope nag-resonate kayo sa reading na to, Leo, and I see you guys on the next month reading. Take care, Leo. God bless. Mahal ko kayo. Bye!